Meron talagang mga anak na kung ano-anong bagay ang hinihiling sa kanilang mga magulang. Hindi nakikita ang paghihirap ng kanyang nanay at tatay. Mabili lamang ang kanyang kagustuhan. Ikaw, anong klaseng anak ang meron ka? Nagagalit ba siya sa'yo sa tuwing hindi mo na ibibigay ang kanyang kahilingan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Matagal ng isang OFW si Aling Mercy dahil ito na lamang ang tanging paraan upang masuportahan niya ang kanyang nag-iisang anak. Tinitiis nito ang pagod at hirap sa ibang bansa at hindi na niya iniisip ang kanyang sariling mga pangarap. Kinalimutan na rin niya ang kanyang asawa na kung saan ay kung sino-sinong babae na lamang ang isinasama sa kanilang bahay. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang kanyang anak. Ito na lamang ang kanyang prioridad sa kanyang buhay. Isang katulong si Aling Mercy, ngunit malaki naman ang sinasahod nitong pera. Halos lahat ay ubos sa padala nang dahil sa pag-aaral ng kanyang dalagang anak. Palagi din itong nakahingi ng pera dahil kung ano-anong bagay na lamang ang gusto ng dalaga. Nay, magpadala naman po kayo ng 50,000 pesos. Gusto ko po ng bagong cellphone. Naluluma na po kasi itong sa akin. At sa aming magkakaibigan ay yung akin na lamang po ang luma. Sabi ni Julia sa telepono. Napapakamot na lamang sa kanyang ulo si Aling Mercy dahil kapapadala pa lamang niya ng pera sa kanyang anak. Kababayad pa lamang kasi ni Julia sa kanyang tuition fee kaya wala na talaga siyang pera na pwedeng ipadala. Anak, pasensya ka na ha. Pwede bang maghintay ka muna ng 3 buwan? Hindi ko pa talaga kayang bigyan ka. Kailangan ko pa magtrabaho para lang maibigay ko ang gusto mo. Mahinang sabi ni Aling Mercy. Nang dahil doon ay nagsimulang sumimangot si Julia dahil hindi kayang sundin ng kanyang ina ang kanyang kagustuhan. Inggit na inggit ito sa kanyang mga kaibigan na agad na bibili ng mga magulang ang kanilang mga kahilingan. Madalas ipagkumpara ni Julia si Aling Mercy sa ibang mga nanay. Mabuti pa daw yung iba dahil ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Samantalang siya ay kailangan pang maghintay ng mga araw at buwan bago masunod ang kanyang mga hinihinging pera. Ano ba yan? Sige na. Inaasahan ko na naman talaga ang bagay na to. Sige po, at papasok na po ako sa eskwelahan. Seryosong sabi ni Julia, sabay ibinaba na nito ang telepono. Hirap na talaga si Aling Mercy sa kanyang buhay dahil hindi naman alam ng kanyang anak ang kanyang pinagdadaanan. Malupit ang kanyang amo na kung saan ay mabilis mag-init ang ulo. Hindi man nakakalimot ang kanyang amo sa pasweldo, ngunit madalas siyang makaranas ng pangmamaltrato. Isa ring pinayang amo doon ni Aling Mercy na kung saan ay nakapangasawa lamang ng ibang lahi. Mayaman ito at madalas siyang saktan kung sakaling hindi nito magustuhan ang kanyang kilos. Hoy Mercy, oras ngayon ng trabaho, kaya huwag kang tumunganga dyan. Binabayaran kita ng maayos, kaya wala kang karapatan na makipag-usap sa telepono. Pasigaw na sabi ni Mrs. Taylor. Agad namang napatiplag si Aling Mercy at tumingi ito ng paumanhin sa mayamang babae. Pasensya na po ma'am, biglaan po kasing tumawag ang aking anak. Sige po at babalik na rin naman po ako sa aking trabaho. Magalang na sagot ng babae. Wala akong pakialam kung sino man yang tumatawag sa'yo. Trabaho kung trabaho, hindi yung kung ano-anong bagay na lamang ang inaatupag mo. Gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Galit na sabi ni Mrs. Taylor. Hindi po ma'am, pasensya na po talaga dahil nagkamali po ako. Mapagkumbabang sagot ni Aling Mercy. Walang kaalam-alam si Julia sa mga hirap na nararanasan ng kanyang ina. Ang alam lamang nito sa kanyang sarili ay malaki ito kung kumita ng pera at kaya nitong ibigay ang kanyang mga kagustuhan. Ipinagmamalaki nga ni Julia sa kanyang mga kaibigan na nasa ibang bansa nagtatrabaho ang kanyang nanay. Isa daw itong manager doon na kung saan ay malaki kung kumita ng pera. Itinatago talaga ni Julia sa kanyang mga kaibigan na isang katulong si Aling Mercy. Ayaw nitong malaman ng iba na katulong ng kanyang nanay. Ikinakahiya niya kasi na ganitong klase ang trabaho ng kanyang ina. Julia,
Ang akala ko ba ay bibili ka na rin ng bagong cellphone? Bakit yan pa rin ang gamit mo? Nagtatakang tanong ni Samantha. Bago sumagot ay nag-isip muna ng palusot ang dalaga. Nalimutan ko kasing bumili dahil busy pa ako sa ating mga pinag-aaralan. Alam mo naman na malapit na rin tayong makagraduate sa college. Palusot na sagot ni Julia. Palaging bago ang kasuotan ng dalaga. Palagi din itong suot ang kanyang mamahaling relo, magandang sapatos at ang kanyang sosyali na bag. Lahat ng bagay na kanyang ginagamit ay hiningi nito mula kay Aling Mercy. Halos 8 taon nang hindi umuwi ang kanyang nanay, maibigay lamang sa kanya ang isang maginhawang buhay. 8 taong nagtitiis ng hirap at lungkot, mapagtapos lamang siya sa kanyang pag-aaral. Samantalang palaging pasang-awa ang mga grado ng dalaga. Dumarami lamang ang kaibigan nito nang dahil sa kanyang pagiging isang sosyalera. Lumipas ang 3 buwan ay muling inulit ni Julia ang hinihingi niyang pera sa kanyang nanay. Gustong-gusto na kasi talaga nito na makabili ng bagong cellphone. Nay, nasaan na po ang pera? Di ba nangako kayo sa akin na bibigyan niyo na ako? Nagmamadaling tanong ni Julia. Sige anak, magpapadala ako mamaya ng 30,000. Makakabili ka na ng bago mong cellphone. Nanghihinang sagot ni Aling Mercy. Ano? 30,000 lang? Hindi po ba 50,000 ang hinihingi ko sa inyo? Hindi naman yun kakasya sa gusto kong bilhin. Hindi naman ako gumagamit ng mamurahin. Pabalang na sagot ng dalaga. Pasensya ka na talaga anak. Ito pa lang talaga ang kaya ko. Marami ka kasing hinihing pera nitong nakaraan para sa graduation mo. Paumanhin ni Aling Mercy. Inis na inis si Julia sa kanyang nanay dahil muli siyang mapapahiya sa kanyang mga kaibigan. Hindi na niya alam ang kanyang ipapalusot kung bakit hindi pa rin siya makabili ng bagong cellphone. Nakakainis talaga. Ang laki-laki niyo kung kumita ng pera. Siguro ay sarap buhay lang kayo dyan sa ibang bansa. Siguro ay nauubos niyo ang pera sa pambili niyo ng gusto niyo. Buti pa kayo masaya, samantalang ako ay palaging malungkot. Bahala na nga kayo dyan, inis na sabi ni Julia. Hindi talaga nito maintindihan ang sitwasyon ng kanyang nanay. Samantalang hindi man lang siya magalit sa ginagawa ng kanyang tatay. Palagi itong wala sa kanilang bahay at kung saan-saan na lamang pumupunta. Kilala ito ng mga tao sa pagiging isang babaero at kung saan-saang bayan na lamang napapadpad. May trabaho din naman ito, ngunit sa ibang tao lamang napupunta. Nang dahil sa inis ay hindi na muling nanghingi si Julia sa kanyang nanay at hindi na rin ito kinuha ang 30,000. Malapit na rin naman ang kanilang graduation, kaya hindi na rin ito maiisip ng kanyang mga kaibigan. Isang araw ay tinawagan si Aling Mercy ng kanyang kaibigan. Ibinalita nito ang isang masamang balita. Nakabuntis daw ng ibang babae ang kanyang asawa. Naku mare, wala na akong pakialam dyan. Wala nang mas importante sa akin kundi ang aking anak. Pilit na sabi ni Aling Mercy. Pagkatapos nila mag-usap ay doon na lamang bumuhos ang mga luha ng babae. Hindi niya talaga inaasahan na darating ang ganitong mga pagsubok sa kanyang buhay. Sobrang haba na ng kanyang pagtitiis, tapos ganito pa ang turing sa kanya ng kanyang anak at asawa. Lumipas sa mga buwan ay nakatapos na si Julia sa kanyang pag-aaral, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito makahanap ng trabaho nang dahil sa kanyang mababang grado. Maarte ang babae, kaya ayaw nito ng mababang uri ng trabaho. Bakit ko naman tatanggapin ang trabahong iniaalok nila sa akin? Nakatapos naman ako sa pag-aaral. Anong tingin nila sa akin? Galit na sabi ni Julia sa kanyang sarili. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay hindi na nagkaroon ng trabaho ang dalaga. Palagi na lamang itong nakatambay sa harapan ng kanilang bahay. Samantalang ang kanyang mga kaibigan ay mga nagtatrabaho na sa opisina at ang iba naman ay nagtatrabaho na sa ibang bansa. Nay, wala po ba kayong maibibigay na trabaho sa akin? Gusto ko nang matupad ang mga pangarap ko. Tanong ni Julia sa telepono. Tamang-tama anak, naghahanap ng isa pang kasambahay ang aking amo. Gusto mo bang pumasok dito? Tanong ni Aling Mercy. Saglit ay pinag-isipan ito ni Julia bago niya sagutin ang sinasabi ng kanyang ina. Sige po nay, kesa naman wala akong trabaho diba? Tutal, malaki naman ang kikitain kong pera dyan. Seryosong sagot ng dalaga. Ilang buwan nang lumipas ay nakaalis na rin si Julia patungo sa ibang bansa
Ang akala niya ay madali lamang ang buhay doon, ngunit ngayon ay mararanasan na niya ang nararanasan ng kanyang ina. Mrs. Taylor, ito nga po pala si Julia at siya po ang aking anak. Masipag po yan at maalam po sa mga gawaing bahay. Pagpapakilala ni Aling Mercy. Sige, patunayan niyo sa akin na hindi sasakit ang ulo ko sa babaeng yan ha. Kilala mo ako, Mercy. Ayaw ko ng tamad. Ayaw ko ng kung ano-anong bagay ang inaasikaso. Trabaho kung trabaho. Sagot ni Mrs. Taylor. Pero ang totoo niyan ay tamad talaga si Julia. Hindi nito alam ang kanyang gagawin, pero sinusubukan naman niya na gumawa ng gawaing bahay. Sa unang araw ni Julia sa trabaho ay nakita nito kung paano sigaw-sigawan ni Mrs. Taylor ang kanyang nanay. Halos madurog ang puso ni Julia nang dahil sa kanyang mga nakikita. Napapaiyak na lamang si Aling Mercy dahil ngayon ay nalalaman na ng kanyang anak kung ano ang kanyang nararanasan. Nay, okay lang po ba kayo? Naaawang tanong ng dalaga. Oo anak, huwag mo na akong isipin. Sanay na ako sa ganito at kasama talaga to sa trabaho. Naluluhang sagot ni Aling Mercy. Lumipas sa mga linggo ay kung ano-ano na lamang ang natutuklasan ni Julia tungkol sa mga paghihirap ng kanyang ina. Madalas itong uminom ng gamot dahil kung ano-ano na rin ang nararamdaman nito nang dahil sa sobrang pagod. Dito nalaman ni Julia na sobrang hirap pala ng buhay ng kanyang nanay sa ibang bansa. Hindi man lang ito makabili ng bagong damit, tapos hingi pa siya ng hingi ng pera noong nag-aaral pa lamang siya. Isang araw habang naglilinis ng banyo si Julia, ay nasermonan ito ni Mrs. Taylor. Paano naman kasi ay aksidenteng nasira ng babae ang flash ng inidoro. Hay naku naman Julia, ayusin mo naman ang kilos mo. Nakakainis ka talagang bata ka. Lumbas ka nga dyan at gagamit ako ng inidoro. Galit na sabi ni Mrs. Taylor. Saglit ay nag-abang si Julia sa paglabas ng kanilang amo upang muling ituloy ang kanyang ginagawa. Pero sa paglabas ng mayamang babae ay bigla siya nitong binuhusan ng ihi nang dahil lamang sa kanyang simpleng pagkakamali. Yan ang dapat sa'yo. Wala talagang kwenta yung nanay mo. Bakit ba kasi ikaw pang ipinasok niya sa trabaho? Sige na, maglinis ka na ng CR. Pasigaw na sabi ni Mrs. Taylor. Napaiyak na lamang si Julia nang dahil sa ginawa ng kanilang amo. Nakita naman ito ni Aling Mercy kaya ipinagtanggol niya ang kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon ay ngayon pa lamang ito nagkaroon ng lakas na loob na sagutin ang kanyang amo. Sumosobra na kayo. Hindi na makatao ang ginagawa nyo. Okay lang sana kung ako na lang ang binuhusan nyo ng ihi. Pero gusto ko lang sabihin na wag niyong sasaktan ng aking anak. Galit na sabi ni Aling Mercy. Gulat na gulat talaga si Mrs. Taylor at agad itong nakaramdam ng takot. Ibang Aling Mercy ang kanyang nakita. Nanlilisik ang mga mata nang dahil sa sobrang galit. Agad umiwas si Mrs. Taylor nang dahil sa pangamba na bawian siya ng kanyang kasambahay. Lumipas ang 5 araw ay napagdesisyonan ni Aling Mercy na umalis na sa trabaho at umuwi na lamang sa sariling bansa. Iyak talaga ng iyak si Julia sapagkat nalaman na niya ang nararanasan ng kanyang nanay. Nay, patawarin niyo po ako ha. Hindi po ako naging mabuting anak. Hayaan niyo po dahil simula po ngayon ay magbabago na po ako. Malungkot na sabi ni Julia. Anak, lahat ng bagay ay gagawin ni nanay para sa'yo. Masaya akong marinig ang bagay na yan mula sa'yo. Nakangiting sagot ni Aling Mercy. Masayang umuwi ang dalawa sa sariling bansa. Hiniwalayan na ni Aling Mercy ang kanyang asawa dahil tapos na silang dalawa. Unti-unting binago ni Julia ang kanyang sarili. Natuto niyang igalang ang kanyang nanay at pangarap niya talagang makabawi sa kanyang mga pagkukulang. Nag-apply siya sa trabaho at agad naman siyang natanggap. Wala na kasi siyang arte kung ano man ang kanyang mapasukan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting inaral ni Julia ang kanyang trabaho. Hanggang sa isang araw ay na-promote siya at tumaas ang kanyang sweldo. Si Julia naman ang sumasagot sa kanilang mga gastusin at palagi nitong binibigyan ng regalo si Aling Mercy. Nay, maraming salamat po sa lahat ha. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang swerte ko po dahil kayo po ang nanay ko. Nakangiting sabi ni Julia. Halos mapaiyak si Aling Mercy nang dahil sobrang saya. Dahil sa wakas ay natuto na sa buhay ang kanyang anak. Walang anuman.
Ako ang nanay mo. Kahit tumanda ka pa at magkaanak, ay hindi pa rin kita pababayaan. Sagot ni Aling Mercy. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at masagana. Nagkaroon na rin ng asawa at anak si Julia. Ngunit kahit na ganoon ay hindi niya pinapabayaan ang kanyang ina. Palagi pa rin silang magkakasama at nagtutulungan sa kung anumang dumating na mga problema. Igalang natin ang ating mga magulang. Hindi natin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Mahirap pa magpalaki ng anak, kaya matuto kang sumunod sa kanilang mga payo. Hindi sa panghabang buhay ay makakasama mo sila, kaya hanggat buhay pa sila ay suportahan mo na sila. Marami mang problema, ngunit mas madali itong masusolusyonan kung kayo ay magkakasama. Tandaan mo na mas masaya pa rin na magkakasama kaysa yung malayo kayo sa isa't isa. Ikaw, ano natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.